Magandang umaga sa lahat. I am welcoming everyone sa ating annual assembly bilang isang matagumpay na kumpanya for more than 70 years. At bilang naman akong negosyo nito mula sa aking mga magulang, ganun din ang aking gagawin. Ngayong gabi, ikinagagal akong ipakilala sa inyong lahat ang magiging tagapagmana ng High Time Mining Corps, ang aking nag-iisang anak, si Emerson Chua, at ang kanyang ina, ang aking First Lady, Lady Lynn Miranda Chua. Tumayo isang babaeng napakagara ng suot, binasag ang glassware na nasa table niya at sumigaw ng napakalakas. Hindi mo pwedeng gawin sa amin ito ng anak mo, Lyndon. Hindi si Emerson ang anak mo. Alam mo yan, hindi siyang anak mo. May DNA test tayo na nagpapatunay na si Mark ang anak natin. Lyndon, huwag mo naman gawin ito sa amin ng anak mo. Lyndon naman, Lyndon, maawa ka sa amin ng anak mo. Nasa business central ng lungsod si Lady para maghanap ng trabaho. Kaka-lay off lamang niya sa kanyang dating trabaho at kinakailangan niya ng maghanap ng trabaho dahil kung hindi ay wala siyang ipapadala sa kanyang mga kapatid sa probinsya. Si Lady ay isang napakabait at responsableng babae. She is her family's breadwinner. Dahil kinakailangan niyang magtipid ay pinili na lamang ni Lady na maglakad pa uwi sa kanyang inuupahang kwarto. Hay nako, napudpud na itong sapatos ko kakalakad. Paubos na rin ang ipon kong pera. Hindi pa rin ako nakakahanap ng trabaho. Anong klaseng buhay naman to? Parang ang hirap umusad. Hay, sana talaga ay makahanap na ako ng trabaho bukas. Kailangan ko na talaga ng pera para sa pamilya ko. Wika ni Lady sa sarili. Habang naglalakad ay napansin ni Lady ang isang grupo ng malalaking nag-iinuman sa tabi ng kalsada. Nakaramdam siya ng takot, pero nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad dahil masyado nang malayo kung iikot pa siya sa kabilang daanan pa uwi. Pag minalas ka nga naman, Lady, oh. Wala pang katapusang kamalasan itong araw na ito. Wika ni Lady sa sarili. Psst, Miss, dito ka muna. Mag-shot ka na. Wika ng isang lalaki. Nako, pasensya na po kuya. Ayaw ko po uminom tsaka hindi kasi talaga ako umiinom. Salamat po, next time na lang. Wika ni Lady. Naglakad lamang ng diretso si Lady para hindi na siya kulitin pa ng malasing na kanyang nadaanan. Nang hindi pa makalayo ay hinabol si Lady ng isang lalaki mula sa grupong nag-iinuman at inakbayan siya pabalik sa kanilang mesa kung saan sila umiinom. Tara na, huwag ka nang pabebe. Isang shot lang naman, sweetie pie. Alis ka na agad pagkatapos ng isang shot. Wika pa ng isang lalaki. Nang makita ng isa sa mga tambay na hindi niya makumbinsi ang babae ay tumulong na rin ang kasamahan niya para mapilit nilang babae na umupo muna saglit kasama sila. Nilapitan nilang kasama ng lalaki at hinatak siya pabalik sa kanilang mesa. Dito ka muna, huwag ka nang matigas ang ulo. Sandali lang naman eh. Wika pa ng isang lalaki. Dalaw na silang nakaakbay kay Lady at sinamahan itong bumalik sa kanilang mesa. Wala nang nagawa pa si Lady. Sumama na lang ito kahit takot na ito at patuloy pa rin tumatanggi sa kanila. Kuya naman, ayoko po kasi talagang uminom kasi hindi naman po ako sanay sa ganyan eh. Isang shot lang naman eh. Alam mo, kapag hindi ka pa sumama sa amin, baka hindi ka na makauwi pa sa bahay nyo. Gusto mo ba yun? Galit na wika ng lalaki. Halata sa mukha ni Lady na takot na ito. At wala nang nagawa kundi maglakad pabalik sa table ng malalaking umiinom sa daan. Panginoon, tulungan niyo naman ho ako. Wika ni Lady sa sarili na takot. Sa hindi kalayuan sa kabilang kalsada, kung saan nag-iinuman ng malalaki ay meron isang magarang itim na sasakyan na nakapark. Sa malayo ay may isang lalaki na tahimik na nanonood sa mga nangyayari sa kabilang kalsada. He was quietly observing what was happening to the girl, who was peacefully walking on the street and was disturbed by these drunkards. The guy immediately asked his driver, Ben,
Dito muna tayo. Obserbahan ko muna yung mga lalaking nag-iinuman dyan. Tingnan ko kung anong gagawin nila sa babaeng yan. Wika ni Lyndon sa kanyang driver. Naku sir, kawawa talaga yung babaeng yan kasi napagtripan niya ng malasinggero dyan. Wika pa ng driver ni Lyndon. Lyndon was looking outside the window observing how this man forced the girl to drink liquor with them. Kitang-kita ng mayamang si Lyndon ang pambabastos ng mga lasing na mga lalaki sa babaeng napadaan lamang at nang hindi na makatiis sa kanyang nakikita. Nagulat na lamang ang driver ng mayamang lalaki nang biglang bumaba si Lyndon sa kotse at lumapit sa grupo ng mga lalaki. Ayos lang ba kayo dyan? Wika ni Lyndon sa mga lalaki. Sino ka ba? Bakit ka nakikisali? Wika ng isang lalaki kay Lyndon. Bro, mukhang mayaman si sir. Bigyan natin ng upuan. Mukhang napakagara ng kanyang kasuutan. May magbabayad na ng ating mga nainom. Wika pa ng kasama ng isang lalaki. Tahimik lamang si Lyndon pero nanatili itong nakatayo sa tabi nilang lahat. Wala naman akong balak makisali. Pero parang mali yung ginagawa niyo sa babae. Kalmadong wika ni Lyndon. Lyndon fixed his polo and removed his limited edition Rolex watch. Sinilid niya muna ito sa bag ng babae para hindi ito masira dahil he was so eager to fight for the woman na kinawawa ng mawalang hiyang lasinggero. Anong pakialam mo pare? Mabuti pa, tumahimik ka na lang pare kasi hindi naman namin siya inaano ah. Pinapainom pa nga namin eh. Wala na nga siyang ambag sa amin. Tatawa-tawang wika ng isang lalaki. Nilapitan ni Lyndon ng babae. Hinawakan ang kanyang kamay at puwersahang pinatayo para sana ihatid na siya ni Lyndon kung saan man siya nakatira. Ngunit nang mga aalis na sila ni Lyndon ay nilapitan si Lyndon ng isa sa mga lalaki at nagtangka itong gulpin si Lyndon. Minamaliit nila si Lyndon dahil hindi naman singlaki ng kanilang mga muscles ang muscles ni Lyndon. Hindi na tumama pang suntok ng lalaki dahil bago pa man ito makalanding sa mukha ni Lyndon ay tiniklop niya na itong gamit ang kanyang malalakas na bisig. Hindi alintana ang lalaki ng mga nag-iinumang lalaki dahil Lyndon himself is a black belter, martial artist. He trained with one of the world's most renowned martial artists kaya kahit hindi gaanong maskulado si Lyndon ay kayang-kaya niyang pataubin ng tatlong lalaki na nanamantala sa pobreng babae. No sweat. Kahit pa pinagtulungan siya ng tatlong lalaki ay wala rin silang nagawa pa kay Lyndon. Nidaplis sa kanyang bibigay, wala talagang natamaan sa mukha o di kaya katawan ni Lyndon. After the fight ay dinala na agad ni Lyndon ang babae kahit sobrang groggy na nito. Wala na ngang magandang sinasabi pang babae sa kanya. Miss, nako, dito tayo. Tiga saan ka ba? Ihatid na kita. Wika ni Lyndon. Pilit na ginagayad ng babae patungo sa kanyang sasakyan. Walang klarong sagot ang babae dahil sobrang lasing na nito. Hindi na nga niya halos kaya ang kanyang sarili. Nang may isa kanya nasa kanyang sasakyan ang babae ay patuloy niya pa rin itong tinatanong kung saan ito umuuwi. Pero ang tanging sagot lamang ng babae ay doon. Dahil wala ngang makuhang matinong sagot mula sa babae ay minabuti munang dalhin ni Lyndon ang babae sa isang hotel na pinakamalapit sa kung saan sila nagkita. Pagdating doon ay nag-check-in si Lyndon at hinatid ang babae sa kanyang kwarto. Pagkapasok sa kwarto ay hiniga ni Lyndon ang babae at inayos ang kanyang pagkakahiga. Saglit na umupo si Lyndon sa tabi ng babae habang tinititigan niya itong natutulog. Gandang babae naman ito. Hay, buti na lang at sinave kita sa mawalang hiyang mga lalaki sa kanto. Bakit ka kasi naglalakad ng late nights? Tas ikaw lang mag-isa. Ba't hindi ka nag-taxi pa uwi? Nako, mga babae talaga. Strong independent ka. Wala namang magawa pag inaabuso. Ingat ka dito, ganda. Wika ni Lyndon, kausap ang sarili. Akmang alis na sana si Lyndon sa kama ng babae ay hinawakan ng babae ang kanyang kamay at hinila ito pabalik sa kanya.
Dahil hindi nga inaasahan ni Lyndon ang paghatak ng babae sa kanya ay nawalan siya ng balanse at nahulog ito sa tabi ng babae. Nakapatong siya sa babae at kitang-kita niya ang ganda ng kanyang mga mata at ang pagkapula ng kanyang labi. Tila nahila si Lyndon ng babae dahil sa animoy. Tumigil ang pag-ikot ng oras habang siya ay nakatitig sa mga mata nito. Tuluyan na ngang tumigil ang ikot ng mundo nang bigla na lamang siyang hinalikan at niyakap ng babaeng sinaklolohan niya. Ibang klaseng naramdaman ni Lyndon sa sandaling naglapit ang bibig nilang dalawa ng dalaga. It was his first kiss. Hindi pa kailanman nagkaka-girlfriend si Lyndon dahil all his life, he devoted his time growing their business. Kaya ang mga halik ng babaeng iyon ay napaka-precious. Ramdam na ramdam ni Lyndon ang tuwang dala nito sa kanyang puso. Kakaibang sensasyon na iyon dahil na rin sa bugso ng kanilang mga damdamin ay nahulog na nga ang dalawa sa kanilang marurupok na sarili. At hindi na nila namalaya na pinagsaluhan na pala nila ang init ng kanilang mga damdamin. Matapos nilang pagsaluhan ng mamainit na sandaling iyon ay napagdesisyonan na lamang ni Lyndon to stay for the night dahil wala pa rin nga sa tamang tino ang babaeng kanyang kasama at gustong gusto niya itong makausap dahil tila nahulog na rin ang kanyang damdamin sa babaeng iyon. Habang tulog nga ang babae ay may isinuot siya sa daliri nito. Hindi ko pa alam ang pangalan mo, pero gusto kong malaman mo na gusto kita. Hindi lang gusto. Gustong gusto that I wanted to marry you. Let me just give you my ring. This ring has been passed on from my lolo and I will put this in your hand so you know that I am dead serious to love you. Wika ni Lyndon sa natutulog na babae. Sa kasamaang palad, nang mag-umagay nagising na lamang si Lyndon na siya na lamang mag-isa sa kama ng kanyang inuupahang kwarto sa hotel. Sandali. Miss? Miss? Natatarantang wika ni Lyndon. Agad na bumangon mula sa kanyang pagkakahiga si Lyndon at hinanap ang kanyang kasamang babae. Ngunit wala na talaga ito sa buong kwarto. Naghanap rin si Lyndon ng kahit na anong trace na iniwan ng kasama niyang babae ngunit wala siyang makitang kahit na ano na iniwan ito sa kanilang kwarto. Wala kahit na anong trace na iniwan ng babae kaya halos babaliw si Lyndon kung paano niya hanapin ang babaeng nakasama niya. Nagbihis si Lyndon at tumungo sa reception area para magtanong if may iniwan bang information ng babaeng naka one night stand, pero wala ring iniwang information ng babae. Lady hurried to go out from a luxurious hotel where she was in. Nagising na lamang si Lady sa tabi ng isang napakagwapong lalaki. Nakayakap ang gwapong lalaki sa kanya at pareron silang wala ng saplot ng mga oras na iyon. Shucks! Sino to? Sandali. OMG! Bakit ako nakahubad? Shucks! Hindi pwede to. Hoy, Lady, ano ka ba? Wika ni Lady na kinakausap ang sarili at sinilip rin niyang lalaking katabi at nakahubad nga rin ito. Dali-daling bumangon si Lady pero sinigurado niyang hindi magigising ang lalaking kasama sa kwarto. Nagmadaling magbihis si Lady at agad na umalis sa kwartong iyon. Hindi na siya nakapagsuklay pa, basta ihinablot niya na lamang ang kanyang bag at umalis sa kwarto. Naku, sino kaya yung lalaking yun? Naku, nakainuman ko rin siguro dun sa kanto kagabi. Naku, nakakahiya talaga. May nangyari kaya sa amin? Hays, Lady kasi. Ano ka ba naman kasi? Inis na wika ni Lady sa sarili. On her way home ay sumakay na lamang si Lady sa jeep para umiwas muli sa mga nagiinuman sa kung saan-saan. Lady is seated alone in a jeepney, looking out the window with a troubled expression. She seems lost in thought. Anong kabubuan ang nagawa ko kagabi? Lady talking herself. She noticed a black ring on her finger, staring at it intently. Paano nangyari to? Sigurado akong galing to sa kanya. Nagugulang wika ni Lady. Dahil sa dami ng kanyang iniisip at ang panggugulo pa ng mga posibleng niyang maging consequence,
Hindi na namalaya ni Lady na lumagpas na pala siya sa dapat niyang patutunguhan. Naku po Manong, bayad po. Dito na po pala ako. Ani Lady. Lady snaps out of her thoughts, hardly pays the fare, got off the jeepney, walk on her way to her apartment, and continues staring at the ring. Ano nga bang gagawin ko? Tense na wika ni Lady. Sa loob ng kanilang kwarto, Lady is in her small apartment, looking uneasy. Her roommate Marian notices her troubled demeanor. Lady? Oh, andyan ka na pala. Saan ka natulog kagabi, girl? Inantay kita kagabi ah. Wika ni Marian. Ha? Kagabi? Doon lang sa kaibigan ko kasi nga ginabi kami. Kakahanap ng trabaho. Hay nako. Lady trying to deflect. Ganun ba? Kumusta naman? Takhanap naman kayo ng mapagtatrabahuan nyo? Tanong pa ni Marian. Hindi pa nga eh. Pero sigurado naman ako, makakahanap rin ako one of these days. Malungkot na wika ni Lady. Ilang araw nang nakalipas ngunit pansin pa rin ni Marian ang pagiging balisa ni Lady. Bagamat lagi silang mag-asamay, napapansin ni Marian ang pagbago ng kanyang moods lately. Kaya nang isang beses na public balik sa CR si Lady at ihi nga ito ng ihi, ay kinonfront na siya ni Marian. Lady, upo nga muna tayo dito. Alam mo, ilang araw na kitang napapansing balisa. Bakit ba? May nangyari bang hindi maganda? Tanong pa ni Marian sa kaibigan. Wala naman. Wika ni Lady. Ano wala? Mahigit 1 buwan ka ng ganyan ah. Ani Marian. Wala. May mga iniisip lang talaga ako, Marian. Sagot ni Lady sa kaibigan. Anong bagay yan? Share mo naman. Alam mo naman na, andito lang ako para sa'yo, diba? Naintrigang wika ni Marian. Ano kasi, may nangyari kasi sa akin. May nangyari sa amin ng isang lalaki na hindi ko naman kilala. Nahiyang wika ni Lady. Imbis na malungkot at mag-alalay, tila natuwa pa si Marian sa ibinalita ng kaibigan. Alam kasi ni Marian na walang panahon para sa love life si Lady. Kaya laking tuwa na lamang nito na malamang nakipag-date na si Lady. Ay teka, kwento mo nga. Excited na wika ni Marian. Hindi ko siya kilala, Marian. Isang gabi lang yun. Tapos nawala na siya. Hindi ko rin alam kung saan ko siya hanapin. Kasi hindi ko naman alam pangalan nun. Natitense na wika ni Lady. Ay bakit hindi mo nakilala? Nag-date naman kayo, di ba? Hindi mo man lang ba tinanong ang pangalan niya? Concerned na wika ni Marian. Hindi kami nag-date eh. Pauwi na kasi ako nun. Kaling ako sa City Drive. Naghanap ako ng work nung araw na yun. Basta ang naalala ko, merong mga lasinggero sa daan na tinawag ako para uminom. Natakot ako sa kanila, kaya nakipag-inuman na ako. Tapos naalala ko meron naggulpi sa mga tambay na yun. Tapos basta naalala ko na sinakay niya ako sa kotse niya. Tapos hindi ko na agad na-remember anong mga sumunod na nangyari. Sobrang lasing ko na nun. Alam mo naman na hindi talaga ako umiinom, di ba? Napilitan lang talaga ako nung gabing yun. Mahabang paliwanag ni Lady. Wow! Parang superhero pala si Guy. Yaan mo na muna yung nangyari, baka naman may mabuti pang maidudulot yan. Wika pa ni Marian. Baka mabuti, baka hindi. Natatakot ako, Marian. Baka mabuntis ako. Tsaka wala pa akong trabaho. Ang gulo-gulo na ng buhay ko. Worried na wika ni Lady. Huwag kang mag-alala, Lady. Matatapos din yan. Kita mo nga ako? Buntis na nga ako tapos ano nangyari? Hindi na nagpakita sa akin ang boyfriend ko. Pero okay lang kasi alam ko magiging blessing tong dinadala ko sa sinapupunan ko. Tsaka huwag kang mag-alala. Sasamahan kita sa journey mong ito. Wika ni Marian sa kaibigan. Salamat, Marian. Sana nga. Believe din ako sa tapang mo, Marian.
Pero sana hindi ako buntis. Malungkot na wika ni Lady. Huwag kang mag-alala, Lady. Maghanap tayo ng trabaho bukas. Basta swertihin ka na. Ani Marian sa kaibigan. Sana nga talaga. Sagot naman ni Lady. 3 buwan matapos ang gabing iyon, natuklasan ni Lady sa pamamagitan ng pregnancy test na siya ay buntis. Nang malaman niyang balitang ito, agad siyang napuno ng pangamba at pag-aalala. Ngunit sa kabila ng kanyang mga takot ay, pinili pa rin ni Lady na maging malusog naman ang pagbubuntis niya. She regularly goes to her OB and does exercise frequently. Panay din ang research niya sa internet kung paano siya magkakaroon ng healthy baby habang siya ay nagbubuntis. Hindi na in-inform pa ni Lady ang kanyang pamilya tungkol sa kanyang pagbubuntis nang sa ganun ay hindi na rin mag-alala pa ang kanyang pamilya. Dinaliyang mag-isa ang kanyang pagbubuntis. Madalas may mga panahon na nade-depress dahil nga rin sa ginawa niyang kabulastugan. Hinimas ni Lady ang kanyang bump at marahan itong kinausap. Baby, pasensya ka na ha. Wala kang daddy dahil hindi ko naman siya kilala. Mali man yung nangyari sa amin pero ikaw baby, isa kang blessing sa akin. Hindi mayaman ng mommy, pero baby mayaman si mama sa pagmamahal. Mamahalin kita ng sobra-sobra na hindi mo na mararamdaman na wala kang daddy. Dapat healthy ka dyan sa loob ng tummy ni mommy ha. After 9 months of carrying the baby in her tummy, ay nag-due na nga siya. Sa isang pampublikong ospital, ipinanganak ni Lady ang kanyang napakagwapong sanggol. Hanggang sa araw na yon, wala pa rin siyang kaalaman kung sinong ama ng kanyang anak. Dahil wala nga itong in-inform ni isa sa kanyang pamilya ay kasama niya sa panganganak si Marian, ang kanyang matalik na kaibigan. Marian was there all along. She was a support system kay Lady as she was going through the tough times ng kanyang buhay. Di hamak ang sakit na naramdaman ni Lady sa panganganak. She was into a tremendous labor pain bago niya pa nailuwal ang kanyang bouncing baby boy. As Lady was lying to her bed kasama ng mabagong inay, napapaisip ito habang nakatitig sa mga nanay na merong mga kasamang asawa na tumutulong sa kanila sa pagpalit ng kanilang mga diaper at marahang sinusubuan habang nakahiga. Muling dinalaw ng insecurity si Lady at dahil na rin sa postpartum nito ay naiyak na lang ito sa kanyang kama habang nag-aantay ng kanyang baby. Agad namang napansin ni Marian ang paunti-unting pagdulo ng mga luha ni Lady. Hoy, Lady, ano ka ba? Ba't ka naiiyak? Tanong ni Marian sa kaibigan. Wala ah. Sagot naman ni Lady. Sus, nako, ikaw ha? Friend, okay lang naman umiyak ha? Hindi naman masamang ma-insecure ka. Let your emotions out lang. Mamaya ma-depress ka pa lalo kung hindi mo mailalabas yung mga luha mo. Concern na wika ni Marian. Matapos niyang marinig iyon ay hinayaan na lamang ni Lady na tumulo ang kanyang mga luha nang sa ganun ay babawasan naman ang bigat ng kanyang nararamdaman. Nang halos maiubos na lahat ni Lady ang bigat sa kanyang puso, ay siya namang pagpasok ng nurse na may dalang-dalang baby na umiiyak. Baby boy Miranda, wika ng nurse. Uy, amin yan nurse. Amin yung cuting baby na yan. Holding newborn baby gently. Ang gwapo-gwapo naman ng baby mo, Lady. Parang ikaw lang. Tingnan mo ang mga cheeks oh. Ang pinkish. Nako, pagkagwapong bata. Masayang wika ni Marian. Lady teary-eyed, holding the baby for the first time. Marian, hindi ko maipaliwanag ang saya ko ngayon. Sobrang mahal na mahal ko ang batang ito. Nako, ang gwapo naman ng baby ko. Nako, baby, lahat gagawin ni mommy for you. Alam mo ba? Kahit walang ama na present, alam kong magiging napakabuti mong ina. Kitang-kita sa mga mata mo ang pagmamahal mo sa kanya. Tsaka nako, kung sino man yung tatay nitong batang ito, magsisisi talaga siya sa ginawa niya pag nakita niya itong baby nating poging-pogi. Masayang wika ni Marian.
Lady smiling through tears. Oo, Marian. Simula pa lang ng buhay niya, sobrang mamahalin ko na siya. Wala akong ipagdadamot sa kanya. Marian teary-eyed. Hindi mo kailangang matakot, Lady. Alam ko na magiging maayos ang lahat para sa inyo ng baby mo. Naku, nakakainggit hindi ko kasi natuloy yung ipinagbubuntis ko kaya. Hay, pero baby ko na rin itong baby mo, no? Hati tayo sa oras. Pag may work ka, ako na bahala sa kanya. Diba? Magiging okay rin ang lahat. Kaya natin to. Salamat, Marian. Kahit mag-isa lang ako, hindi ko naramdaman na nag-iisa talaga ako. Mahalagang suporta mo. Nakangiting wika ni Lady. Oh, ayan na. Drama na tayong dalawa. Anyways, I will always be here for you, best. Hindi ka mag-iisa sa pag-aalaga sa baby mo. Wika pa ni Marian. Sa yakap ni Lady sa kanyang anak, ramdam niyang walang hanggang pagmamahal at pag-aalaga. Kahit walang tiyak na ama, puno ng pagmamahal ang bawat pagtingin niya sa kanyang anak. Tila nawala ang lahat ng pag-aalinlangan, duda at sakit na naramdaman ni Lady nang mahawakan niyang kanyang uniko-iho. Walang paglagyan ang tuwang na darama niya. London Chua was about to release a new product. London was preparing for the launching of their new jewelry collection. Lyndon Chua is frantically searching through his collection of watches, looking for his limited edition Rolex. Hirami gestured the drawers and boxes, growing increasingly anxious. In every important occasion such as launching of their new products and other family events, ginagamit talaga ni Lyndon ng relong matagal nang pinagpasapasa ng kanilang pamilya. Nasaan na ba yung Rolex ko? Medyo matagal ko na rin hindi nagagamit yun ah. Sana kaya yun? Tsaka pag ginamit ko naman yun ay ibinabalik ko naman yun dito lang sa mga nilalagyan namin. Wika ni Lyndon sa sarili. Matagal na pinagpasapasa ng pamilya Chua ang relong mula pa sa lolo ni Lyndon. Isang napakalimitadong edition Rolex ang relong iyon. 4 lang ganun sa buong mundo, kaya ganun na lamang importanteng iyong relo sa kanilang pamilya. Lyndon muttering. Sana naman, hindi ko naipit yun kung saan. Nako, sobrang halaga pa naman ng relong yun. It's not only important, it is part of our family tradition. And it's a memory for my beloved lolo. Sa dami naming magpipinsan eh, sa akin niya lang ipinagkatiwala yun. Ay, sana naman hindi yun nawala. Lyndon calls his driver Ben in a state of distress. Ben, nasan ka? Wika ni Lyndon sa telepono. Yes sir, dito po ako sa garahe. Sagot naman ni Ben. Manong Ben, pwede po ba na pakicheck ng kotse kung merong relong naiwan dyan? Wika pa ni Lyndon. Naku sir, wala naman ho. Wala naman hong gamit dito sa inuupuan mo sa likod ng sasakyan. Kakalinis ko lang ho dito sir eh. Wala naman hong relo dito. Sagot pa ni Ben. Ganun ba? Pwede po bang pumunta ka rito sa kwarto ko? Nawawala kasi yung Rolex ko. Huling beses ko yung nagamit nung may inihatid ako na babae. Baka naiwan doon. Wika pa ni Lyndon. Sir, baka doon mo naipit yung relo. Pero alam mo naman, maraming babaeng dumaan sa sasakyan mo nun. Sagot naman ni Ben. Tama ka. Bakit sinama ng girl sa gulo doon? Sige, pwede pa ba puntahan mo na? At baka naman andun pa. Ani Lyndon. Naku sir, ilang buwan na rin nakalipas eh. Sakaling andun pa yun, maaaring kinuha na rin yung mga lasinggero doon. Sagot naman ni Ben. Lyndon and Ben still search the area near the corner where Lyndon last remembers having the watch, but it's nowhere to be found. Nagbabaka sakali pa rin silang mahanap nila doon ang relo. They've asked people walking along the street at kahit na yung mga tindera sa tindahan. Sir, wala talaga dito. Parang wala nang aasahan pa sir. Malamang talagang nawala na yun. Sa lugar na ganito walang magtatagal na gamit na mamahalin rito. Dami pa namang mandurugas dito. Wika ni Ben sa kanyang amo. Ano bang gagawin natin? Hindi pwedeng mawala yun ng ganun-ganun lang.
Pwede bang magbigay tayo ng reward? Baka sakaling may makabalik. Frustrated na wika ni Lendon. Sir, maglabas na lang tayo ng advertisement sa TV at social media. Marami namang gumagawa niyan ngayon. Baka may magbalik kung may reward. Suggestion pa ni Ben. Oo nga, Ben. Gawin na natin yun. Ipakita rin natin yung importansya ng relo na yun sa akin. Wika naman ni Lyndon. The launching of their new jewelry collection took place without Lyndon's watch in his rest. Lady was watching the television and saw how beautiful the collection of a jewelry was in the television. Ang gaganda ng jewelries nila, Bes, no? Wika pa ni Marian. Oo nga eh. Alam mo yung itim kanina? Kamukha siya nung singsing na nasa kamay ko nung gabing may nangyari sa amin ng tatay ng anak ko, Bes. Sagot naman ni Lady. Ay, oo nga, Bes. Nako, ang mahal pala ng singsing na yun. Baka pwede nating ibenta yun, Bes, sakaling mahirapan tayo, ano? Birong wika ni Marian. Nako, wag na siguro, Bes. Alam kong babagay yun sa anak namin sakaling lumaki na siya. Maganda na yun sa kamay niya. Sagot naman ni Lady sa kaibigan. Oo nga naman. Kahit papano ay may pinanghawakan niya siyang galing sa daddy niya, di ba? Malay mo naman dumating panahon na hanapin siya. Eh di may pruweba na siya nga ang anak niyang nawawala, di ba? Ani pa ni Marian. Sana talaga. Dumating yung panahon na yan, Marian, kasi di ba? Sino ba naman ang hindi matutuwa kung magiging kumpleto naman ang pamilya namin, di ba? Ani pa ni Lady. Hindi muna binigyan ng masyadong pansin ng magkaibigan ang naging palabas sa TV dahil busy nga silang dalawa sa pag-aalaga sa kanilang baby boy. Kabilang sa sobrang pag-aalaga ni Lady sa kanyang baby boy ay ang pagdala nito sa kanyang baby sa health center para sa palagiang vaccines nito. Doon sa vaccination center ay nakasabay ni Lady ang isa ding nanay na si Tamara. Naging magkaibigan silang dalawa. Si Tamara ay isa ding single mom na iniwan ng kanyang kasintahan habang 3 buwan pa lang ang kanilang anak. Bahagyang matanda ang baby ni Tamara sa baby boy ni Lady. Nang mahigit 2 buwan. Hindi masyadong nag-share si Lady about sa kanyang karanasan pero palagi siyang nakikinig sa mga hinaing ni Tamara. Naawa rin si Lady sa kanya dahil masakit ang pagtaksilan. Agad na nakuha ni Tamara ang sentiments ni Lady dahil na rin sa kanyang kaligayan. Minsang inanyayahan ni Lady sa Tamara sa kanyang apartment nang maghanda siya ng 3 months old ang kanyang baby boy. Uy, Tamara, buti nagkasabay ulit tayo. Pwede ko bang kunin ang number mo para makapunta ka sa bahay namin sa susunod na linggo? Maghanda kasi kami dahil 3 months old na ni baby ko. Masayang wika ni Lady. Nako, sige, gusto ko naman makapasyal din sa inyo. Wika naman ni Tamara. Oo naman, konting handaan lang naman. Ani Lady. Tamara was really up to getting close with Lady. She was dead serious in getting close with her. Dahil na rin sa mga kwento ni Tamara ay talagang na-win niya ang heart ni Lady. Araw ng 3rd month celebration ng baby boy ni Lady. Maagang nakarating si Tamara sa bahay ni na Lady at Marian. Dahil busy si Lady sa pagluluto ay si Marian na munang nag-welcome sa kanya. Pagpasok pa lang sa kanilang apartment ay panay po na nang nakikita ni Tamara. Ay, ito palang bahay ni Lady? Wika ni Tamara. Oo, dito kami nakatira. Sagot naman ni Marian. Ang liit ng space dito, no? Ani pa ni Tamara. Oo, pero okay na rin naman para sa aming 3 ito. Enough na rin itong space na to para mabuhay kami ng matiwasay, di ba? Sagot pa ni Marian. Sabagay, may point ka rin naman. Ani Tamara. Marian had an impression na parang ibang ugali itong babaeng ito. Pero tumahimik lamang si Marian and observing the gestures of Tamara sa kanilang bahay. Napapansin din ni Marian na panay ang pag-sort out ni Tamara sa kanilang mga gamit. Tila ba'y may hinahanap itong gamit sa loob ng kanilang bahay. After the celebration nung pauwi na si Tamara ay may mga binulong pa ito kay Lady. Nangutang pala ito ng pera kay Lady. Pambili daw umano niya ng gatas ng kanyang baby. Hindi naman makahindi si Lady dahil naawa rin ito sa sitwasyon ni Tamara. Kaya pinahiram niya na lamang ito ng pera. Overtime ay mas naging madalas pang pagbibisita ni Tamara sa apartment ni na Lady at Marian.
Napapansin na rin ni Marian na madalas ay dumidiretso na sa kwarto ni Lady sa Tamara. Medyo hindi naging komportable sa ganung setup si Marian dahil alam niyang may ilang importanteng gamit si Lady sa kanyang kwarto. Alam din kasi ni Marian na mamahalin din yung singsing na binigay ng tatay ng anak ni Lady, kaya medyo worried na rin si Marian sa mga kinikilos ni Tamara sa loob ng kanilang apartment. Minsan kinumpronta rin ni Marian si Lady ukol sa pagpasok nito sa bahay ni na Marian. Bes, alam mo? Parang masamang amboy ko dyan sa kaibigan mong bago. Parang ibang gusto niya mula sa'yo. Prangkang wika ni Marian kay Lady. Hindi naman siguro, Bes. Kawawa din kasi yung babaeng yan, Bes. Para kasing inabuso yun ng dating kasintahan. Tapos hindi ata nagsusupport ang tatay ng bata eh. Sagot naman ni Lady sa kaibigan. Nako, Bes, same lang naman kayo ah. Pero ni minsan, hindi ka nangutang sa akin eh. Siya, halos sa bawat punta niya dito ay nangungutang niyan. Nagbabayad ba yan? Naiiritang wika ni Marian. Actually, ilan pa lang sa mga inutang niya ang nabayaran niya na. Pero actually, malaki pa rin ang utang niya sa akin, Bes. Ani Lady. Nako, yan ang nga bang sinasabi ko eh. Bes ha, huwag kang magalit sa sasabihin ko. Pero baka nakikipagkaibigan lang yan sa'yo para may mautangan siya. Pero wala naman niyang pakialam talaga sa'yo. Nako, mag-ingat ka sa babaeng yan ha. Parang hindi talaga magandang pakiramdam ko sa babaeng yan, Bes. Wika pa ni Marian. Nako, thank you sa concern mo, Bes ha. Iyaan mo, hindi na makakaulit yan sa akin. Tsaka wala na rin ako may papautang sa kanya, Bes. Kasi paubos na rin ang ipon ko. Kaya wala na rin ako may papahiram sa kanya. Maghanap na nga ako ng trabaho ngayong week, Bes eh. Wika pa ni Lady. Sige, ako na muna sa anak mo, Bes. Kasi mag-work from home na ako simula ngayong week. Kasi yung trabaho ko ngayon eh, hybrid na. May mga araw lang talaga na magre-report ako sa opisina. Pero most days of the week eh, nandito lang ako sa bahay. Sagot pa ni Marian. Huwag kang mag-alala, Bes. Maghanap rin ako ng work na pwede kong dalhin ng baby ko. Ani Lady. Pwede naman yan, Bes, for sure. May mahanap ka rin ganyang setup. Sagot ni Marian. Sana nga, Bes. Wika ni Lady. Nakahanap na nga ng trabaho si Lady. Ang mayordomo ni si Aling Chandra is a dignified elderly woman. Sits behind a polished desk. Lady nervously takes a seat in front of her. Magandang umaga, Lady. Salamat sa pagdating mo para sa counting interview. Bago ako mag-decide kung tatanggapin ka na namin. Wika ni Aling Chandra, smiling warmly. Magandang umaga din po, ma'am. Salamat din po sa pagkakataon. Magalang na wika ni Lady. Naku, wag mo na akong Imam Iha. Tawagin mo na lang ako na Aling Chandra. Okay lang naman sa akin. Wika pa ni Aling Chandra. Sige po, Aling Chandra. Salamat po. Ngiting sagot ni Lady. Sa iyong application na impressive, Iha, nabasa ko na ikaw ay may karanasan sa paglilinis sa mga hotel. At may natapos ka rin. Bakit ka nag-apply bilang cleaner dito sa mansyon eh? Pwede ka naman sa malalaking kumpanya mag-apply ah. Tanong pa ni Aling Chandra. Opo, Aling Chandra. Hindi naman ho ako mapili sa trabaho, Aling Chandra. At saka, maganda rin kasi ang sweldo rito kaya hindi na po ako nag-atubiling mag-apply. Sagot naman ni Lady. Ayon sa records mo, okay naman. Pasok ka naman sa posisyon ng daytime cleaner dito sa mansyon. Ang sweldo mo ay tataas depende sa iyong performance. Hindi naghihintay si sir ng 1 taon bago nila taasan ang sweldo mo. Pag maayos ang trabaho mo ay talagang nagtataas agad si sir. Tsaka mababait kami dito, Iha. Wala kang magiging problema dito sa mansyon. Nakangiting wika ni Aling Chandra. Salamat po, Aling Chandra. Aling Chandra, isa pa po sana sa mga concern ko is ang anak ko po. Baby pa po kasi. Wala naman ako mapag-iiwanan. Pwede ko rin po bang dalhin ang aking anak kapag ako ay nagtatrabaho dito? Magalang na tanong ni Lady. Nako, alam mo ba yung dati naming kasama dito sa bahay, may anak rin yun. Dito na lumaking anak noon.
At wala talagang problema yun basta ba magagawa mong trabaho mo ng maayos. Pwede nyo dalhin ang inyong anak basta't maayos ninyong ginagampanan ng inyong mga responsibilidad. Wika ni Aling Chandra. Maraming salamat po talaga, Aling Chandra. Nakangiting wika ni Lady. Masyadong naging welcoming ang team ng mga tagapaglinis sa mansyon kay Lady sa unang araw niya sa kanyang trabaho. Lady enters the bustling mansion lobby, carrying her baby boy, Emerson. She is greeted warmly by Trina and Ivy, two of the kind-hearted employees of the Chua family. Welcome, Lady. Kamusta ka na? Pasok ka na dito sa mansyon. Nakangiting wika ni Trina. Oo nga, sobrang saya namin nandito ka na. Ang cute naman ng baby mo. Dagdag pa ni Ivy. Salamat. Ito nga pala si Emerson, ang aking baby boy na kasama. Pagpapakilala ni Lady sa kanyang anak. Ako nang magbabantay kay Emerson mamaya. Nakangiting wika ni Trina. Hindi ako. Ako talaga. Sagot naman ni Ivy. Maraming salamat sa inyo. Sobrang natutuwa ako na tinanggap niyo ako dito ng buong puso. Nakakatuwa din ang mga pagtanggap niyo sa aking baby boy. Wika ni Lady sa kanyang kasamahan. Trina and Ivy exchange knowing smiles as they take turns going over baby Emerson. The mansion bustles with warmth and camaraderie as Lady begins her new journey as part of the Chua family's household staff. Buti nakarating ka na, Lady. Ito bang anak mo? Abay, napakagwapong bata, Erea. At mukhang behave din masyado. Nako, mukhang matutuwa ang lahat sa anghel na dala mo Nakangiting wika ni Aling Chandra. Salamat po, Aling Chandra. Salamat ng sobra sa warm na pagtanggap niyo sa akin pati na rin sa anak ko. Sagot ni Lady sa matanda. O basta gawin mo lang na maayos ang trabaho mo. Makipagkaibigan rin sa mga kasamahan. Lahat naman dito mababait at palakaibigan, kaya hindi ka mahirapan mag-adjust dito. Wika ni Aling Chandra kay Lady. Kaya nga po, laking pasasalamat ko po na kayo ang nakatrabaho ko. Masayang wika ni Lady sa matanda. Ang pagpasok ni Lady sa mansyon ng pamilya Chua hindi lamang nagdulot sa kanya ng bagong trabaho, kundi pati na rin ng bagong pamilya. Sa tulong ng mga mababait na kasamahan, natagpuan niyang isang lugar kung saan hindi lamang siya tinanggap bilang empleyado, kundi bilang isang kapamilya. Sa bawat araw ng kanyang paglilingkod, mas lumalalim ang pagkakaibigan nila ng iba't ibang kasama sa mansyon. At sa tuwing dala niya si Emerson, alam ni Lady na ligtas at mahalaga sila dito. Sa paglipas ng panahon, napatunayan ni Lady na sa kabila ng pagiging simpleng daytime cleaner, malaki ang kanyang naiambag sa masayang pamilyang ito. At sa bawat ngiti at pasasalamat mula sa mga tagapagpamahala ng mansyon, ramdam niyang tunay na halaga ng kanyang serbisyo. Ang unang pagtatagpo ni na Lady at Lyndon sa mansyon. Aling Chandra, the trusted head housekeeper of the Chua mansion, stands with Lyndon, a focused and driven young executive, near the grand staircase. They are in the midst of a short talks about the needs inside the mansion when suddenly, Lady comes out from the laundry area. Sir Lyndon, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Lady. Siya pong bagong daytime cleaner dito sa mansyon. Pagpapakilala ni Aling Chandra kay Lady, kay Lyndon. Lady enters the lobby, pushing a small cleaning cart. With a warm smile on her face, she noticed Lyndon and Aling Chandra and approaches them politely. Magandang umaga po, Aling Chandra. Magandang umaga rin po sa inyo. Bati ni Lady kina Aling Chandra at Lyndon. Lady, si Sir Lyndon nga pala. Wika ni Aling Chandra. Napatitig ng matagal si Lyndon kay Lady. She looks familiar but he can't seem to remember where he met this lady once. Magandang umaga, Lady. Kumusta ka naman dito sa bahay? Tanong ni Lyndon kay Lady. Okay naman po ako, sir. Maayos naman po ako dito sa mansyon. Sagot naman ni Lady sa amo. Lady, si Lyndon ang nag-iisang anak ni Ginoong at Ginang Chua. Siyang namamahala sa ilang negosyo ng pamilya nila Wika ni Aling Chandra. Oo, tama.
Natutuwa ako at makilala ka, lady. It's good to finally meet you. Nakangiting wika ni Lyndon. Salamat po, Sir Lyndon. Masaya po akong makatrabaho dito sa mansyon. Sagot naman ni lady na may ngiti sa labi. Lyndon extends his hand for a handshake and lady accepts it graciously. As Lyndon briefly holds lady's hand, a subtle but distinct fragrance catches his attention. He paused for a moment, trying to place where he had smelled at that scent before. Parang may naalala akong amoy na ganito dati. Wika ni Lyndon. Talaga po, Sir Lyndon? Baka po sa mga previous events, sa mansion o sa mga meetings ninyo. Actually, ito po kasing pabango ko eh. Sobrang tagal ko nang ginagamit. Hindi na rin nagbabago kasi po, laging nagpapadala yung kapatid ng kasama ko sa bahay ng balikbayan box palagi. Laging may ganitong perfume kaya ganito na po perfume ko since natira ako dito sa syudad. Hindi ko malala ng eksaktong detalye, pero parang magkatulad na amoy dati. Siguro magugustuhan ng mga guest natin ang bango nito sa mga susunod na events. Wika ni Lyndon. Oo nga, lady. Mabango nga naman talaga yung perfume. Kahit di naman kami nakakapansin sa halimuyak mong dala tuwing nagtatrabaho ka dito sa mansyon. Sagot naman ni Aling Chandra. Nako, maraming salamat po, Aling Chandra. Bigay lang ho yun ng ate ng kasama ko sa boarding house. Ang ate ho niya ay OFW po sa ibang bansa. Bawat padala ho ay binibigyan ako ng ganitong pabango. Amoy mamahaling nga po eh. May ilang taon na rin itong lagi ang gamit ko. Aling Chandra, yaan mo po. Meron pa po ako dun sa bag ko. Bibigyan po kita mamaya. Nakangiting wika ni lady. Masaya ako at magkasundo kayo ng mga kasamaan mo dito sa mansion, lady. Masipag at mabait si Aling Chandra. 10 ng iyong mga kasamahan dito, kaya alam kong madadala mo rin ang magandang halimbawa nila. Wika ni Lyndon sa babae. Before they could continue their conversation further, Lyndon's phone buzzes urgently, indicating he needs to rush to his office. Pasensya na po kayo, Aling Chandra lady. Kailangan ko na pong umalis. Maraming salamat sa pagkakataon na makilala kita, lady. Siya, sige. Muna ako sa inyong dalawa, ha? Pagpapaalam ni Lyndon. Walang anuman, Sir Lyndon. Ingat po kayo sa biyahe. Magalang na wika ni lady. Lady, magandang unang impression mo kay Lyndon. Sigurado ako na magiging maayos din ang samahan ninyo dito sa mansyon. Mabait yun si Sir, tsaka hindi yun pala utos. Sobrang bait nun. Minsan nga tumutulong pa iyon sa mga gawain dito sa mansyon eh. Nakangiting wika ni Aling Chandra. Opo, Aling Chandra. Masaya pa ako na makapagtrabaho ang sa isang taong mabait na katulad ni Sir Lyndon. Yaan niyo po, Aling Chandra. Pagbubutihin ko po laging trabaho ko dito sa mansyon nang sa ganun ay mapanindigan ko po yung tiwalang ibinigay niyo sa akin. Sagot naman ni lady. Lady resumed her cleaning duties. Lyndon left the mansion with a subtle sense of intrigue, lingering his mind about the familiar fragrance that lady carries with her. Upon riding in his car, Lyndon continues to think about that every familiar scent he has encountered with lady. Sir, mukhang malalim mong iniisip mo ah. Ani Ben. Nako, wala naman ako masyadong iniisip. Meron lang kasi akong naamoy kanina na sobrang familiar pero ewan ko ba. Hindi ko na maalala kung sino yung may amoy na ganun eh. Pero parang ang bango ng amoy na yon. Parang feeling ko napaka-importanting tao ang may-ari ng parang ganung scent din. Sagot naman ni Lyndon. Nako, baka ex mo yun, sir. Nakangiting wika ni Ben. Alam mo naman, Manong Ben, na wala akong ganyan sa buhay, di ba? Sagot naman ni Lyndon. Bakit naman ho kasi hindi kayo nakipagrelasyon? Tanong pa ni Manong Ben. Ewan ko nga ba Mang Ben eh. Pero meron akong nakilalang babae noon. Naalala mo yun, di ba? Yung pinagtanggol ko nga, Manong Ben. Ani pa ni Lyndon. Ay, oo naman. Alala ko yun. Higit 3 taon na rin nakalipas mula nun, sir ah. Ba't di mo pinagpatuloy na hanapin siya? Tanong pa ni Ben. Matagal ko naman siyang pinahanap, Manong Ben. Kaso wala talagang balita kung saan ko siya mahanap eh. Gustong gusto ko pa naman yun.
Wika ni Lyndon na may pilyong ngiti. Oh, baka ganun amoy ng hinahanap mo. Ani pa ni Ben. Natahimik si Lyndon nang maalala ang saktong amoy ng babaeng minsan niyang ipinagtanggol mula sa mga lasanggero sa daan. From there ay, alalang-alala na nga ni Lyndon ang kanyang scent ng mga oras na yon. Ganun ngang amoy niya. Saan kaya nakuha ng babaeng yun ang perfume na ganun? Saan na kaya yung babaeng yun? Wika ni Lyndon sa kanyang sarili. Batid ni Manong Ben ang biglaang pagtahimik ni Lyndon. Dama niyang pangungulila ng binata sa babaeng minsan niyang nakita at nakasama. Sir Lyndon, sa tingin ko, dapat mong ipahanap muli yung babaeng yun. Malay mo, baka ngayon ay mahanap mo na siya, di ba? Suggestion pa ni Manong Ben. Sige Manong Ben, susubukan kong muli. Baka magtagpo na rin ang aming landas sakaling ipahanap ko siyang muli. Sagot naman ni Lyndon. Ganun dapat sir. Pag na-inlove ka at sigurado ka na sa nararamdaman mo ay, abay dapat ipahanap mo na yun. At bilang lalaki, dapat ikaw magpupursige hanggang sa muling mag-cross ang landas yung dalawa. Sagot naman ni Manong Ben. Mang Ben fully convinced Lyndon and again started the guest. Hindi na nag-inform si Lyndon sa mga investigador niya na siyang nagpapahanap sa misteryosong babae, basta'y nagsul na lamang siya sa mga kilala niyang investigador para hanapin ang babaeng minsay na sungkit ang kanyang puso. Day off ni Lady at karaniwang in-spend ni Lady ang kanyang off sa kanilang bahay. Si Lady ay nakahiga sa kama, nagbabasa ng isang kwento sa kanyang anak na si Emerson. Hindi pa man natatapos ang kwento ay naestorbo na ng oras ni Lady sa kanyang anak dahil sa hindi naasahang bisita ni Tamara. Si Tamara naman ay nagmamadaling pumasok sa silid na Lady. Ano na naman kaya ang pakay niya kay Lady? Timing pa naman na wala si Marian sa kanilang apartment, kaya dire-diretso lamang ang pasok ni Tamara sa kanilang kwarto. Nang makita siya ni Lady ay napaisip si Lady kung ano naman kaya ang pakay nitong kaibigan niya sa kanya. Panay lang kasi ang paghiram ni Tamara ng pera kay Lady, kaya tila ba nag-aalangan na rin si Lady na lagi niyang pakay sa kanya. Ang katahimikan ay biglang nasira ng pagdating ni Tamara. Lady, pwede ba ako manghiram ulit ng pera? Nagmamadaling wika ni Tamara. Tamara, huwag mo sana mamasamay ng sasabihin ko sa iyo ha. Alam mo, parang excessive naman yung panghiram mo. Hindi naman sa nagdadamot ako sa iyo Tamara ano, pero kasi marami akong ginagastosan lately. Kaya baka hindi na kita mapahiram ngayon. Wika ni Lady kay Tamara. Bakit ba? Ano bang problema mo? Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Naiinis na wika ni Tamara. Tamara, alam mo naman na hindi ako mayaman. At ang totoo, nag-aalala na ako sa patuloy mong pagkakautang. Nag-aalala na ako sa dami ng pinagkakautangan mo. Tsaka yung utang mo sa akin hindi pa rin nababawasan. May mga pangangailangan din naman kasi ako Tamara. Sana wag ka namang magalit sa akin kasi wala talaga akong pera na. Mahinahong paliwanag ni Lady. Ano naman ngayon kung nag-aalala ka? Hindi mo ba ako tutulungan? Nagagalit na wika ni Tamara. Hindi naman sa ganun Tamara. Pero sana naman ay matuto kang mag-budget. Hindi ko pinupulot ang perang pinapahiram ko sa iyo Tamara. Sana naman maintindihan mo na may pangangailangan din ako. Malungkot na wika ni Lady. Ayoko nang makipagtalo. Sabihin mo lang sa akin kung papahiramin mo ako o hindi. Huwag yung masyado pang maraming dada. Babayaran ko din naman yung hiramin ko eh. Bigyan mo lang ako ng pera. Paggalit na wika ni Tamara. Tamara, hindi ko alam kung paano ka matutulungan. Lagi mo naman kasing sinasabi na babayaran mo utang mo pero wala na isa sa mga inutang mo. Ang nababayaran mo na. Alam mo naman may mga pangangailangan din ako. Mahal ang gatas ni Emerson. Hindi ko naman pwedeng pakainin na lang siya kasi kailangan niya pa ng gatas. Paliwanag ni Lady. Alam mo Lady, kung hindi mo ako tutulungan, hindi ka na makakaasa sa akin. Tsaka ang laki na yan ng anak mo. Yung akin nga hindi ko na ginagatas. Pagalit pa rin ang wika ni Tamara. Huwag ka naman magalit sa akin Tamara. Sana'y maintindihan mo naman ang sitwasyon ko. Malungkot na wika ni Lady.
Iniintindi ka naman eh. Pera lang naman yung kailangan ko eh. Pero ang damot mo na ngayon. Para pera lang magdadamot ka pa sa akin. Wika ni Tamara. Nagalit si Tamara at umalis nun ang silid ni Lady. Niiwan si Lady na nag-aalala sa kaibigan. Si Lady at si Emerson ay umalis sa kanilang bahay para magpunta sa grocery at may bibilhin lamang silang grocery para sa kanilang bahay. Iniwan na lamang nila si Tamara sa kanilang bahay at inuna na munang pagbili ng kanilang mga pangangailangan. Naiwan si Tamara sa silid ni Lady. Nang makaalis si na Lady at Emerson ay dali-daling binuksan ni Tamara ang TV at nanood ito ng TV habang nakaupo ito sa kama ni Lady. Pagbukas ng TV ay nakita agad ni Tamara ang announcement ng isang mayamang lalaki sa TV. TV announcer. Isang limited edition na Rolex watch ang hinahanap ng isang mayamang lalaki. At bilang gantimpalay, magbibigay ng reward ang may-ari ng relo na nawawala. Maliban sa pagkahanap ng relo ay ang pangungulila ng may-ari sa babaeng nagtago ng relong iyon. Matagal niya nang hinahanap ang babaeng nakapagtago ng relong iyon. Kaya kung sino man ang may hawak sa relong ito ay maaari niyang ipagpaalam sa numerong 0966-395-0091. Naalala ni Tamara na merong ganong relo si Lady kaya minabuting hanapin ni Tamara ang relong iyon. Si Tamara ay naghanap ng magamit sa drawer ni Lady. Nako, parang ito yung relong minsang ipinakita ni Lady sa akin ah. Mahanap na nga muna yung relong iyon. Alam kong mahanap ko yun at mabibigyan ako ng reward sakaling may sauli ko yung relo sa may-ari. Nakangiting wika ni Tamara. Hinalungkat ni Tamara ang mga gamit ni Lady kahit hindi na ito nagpaalam pa kay Lady. Wow, ang ganda naman ng relo neto. Pag siniswerte ka nga naman, nako, mukhang may sasalbar ko ng sarili ko sa kahirapan pati ng anak ko. Matawagan ko ang numero na pinost sa TV. Nakangiting wika ni Tamara. Agad na kinuha ni Tamara ang relo sa box na nasa cabinet ni Lady. Hindi na nag-alangan pa si Tamara dahil na rin sa tindi ng kanyang pangangailangan kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Agad na tinawagan ni Tamara ang numero ng may-ari ng relo. Makukuha ko ng pera. Nako, ito na talaga sigurong panahon na makakaahon kami sa kahirapan. Dahil na kami ng anak kong makakaahon sa kalugmukan ng aming buhay. Tumataong wika ni Tamara. Kinuha ni Tamara ang relo ni Lady. Habang hawak-hawak niyang relo ay agad na tumawag siya sa numero na nakalagay sa advertisement. Hello? Ikaw po ang may-ari nitong limited edition na Rolex? Tanong ni Tamara. Yes. Ako may-ari niyang relo po. Pwede ho ba tayong mag-meet? Nang sa ganun ay ma-share ko po ang relo ko. Wika ng owner ng relo. Makukuha ko ng pera. Sir, kung sakaling mapatunayan ninyo na inyo nga po itong relo makukuha ko ba agad ang perang reward? Tanong pa ni Tamara. Oo naman po ma'am. As long as mapatunayan ko na siya ngang nawawala kong relo agad kong ibibigay ang reward mo. Pero mas mainam mo na magkita tayo dahil meron din akong i-confirm po. Sagot pa ni Lyndon. Opo, gusto niyo ba na magkita agad tayo ngayon? Tanong ni Tamara. Hindi po ako pwede ngayon kasi may ginagawa ako Bali, bukas na lang ho ma'am. Thank you po. Sagot naman ni Lyndon. Masaya si Tamara sa kanyang plano. Hindi niya alam na ang kanyang ginawa ay magdudulot ng malaking problema sa kanya at kay Lady. Ngunit hindi na alintana pa ni Tamara ang pwedeng mangyari sa kanila ni Lady. Masyado siyang nahalina sa kagustuhan na makuha ang reward sa nawawalang relo kaysa ma-preserve ang relasyon nilang dalawa ni Lady. Sa isang coffee shop, si Lyndon ay umupo sa isang mesa sa loob ng kapihan habang abala si Tamara sa paghanap ng relo sa kanyang bag. Nanginginig si Tamara habang naghanap ng relo dahil akala niya ay nawala ng relo sa kanyang bag. Buti na lang ay hindi nawala ang relo. Nasisik lamang ang relo sa gilid ng parte ng kanyang bag. Sa wakas, nakita niya ng relo at iniabot agad ito kay Lyndon. Pasensya ka na. Naligaw lang po sa loob ng bag ko. Hays, akala ko talaga niiwan ko na sa bahay ang relo mo. Mukhang iyo po ang relo na ito.
Paliwanag naman ni Tamara. Buti naman at hindi nawala. Matagal ko na itong hinahanap. Wika ni Lyndon. Oo nga po eh. Grabe po talagang kaba ko kanina. Alam ko na importante ito sa'yo kasi sobrang mahal po ng ganitong relo. Ani pa ni Tamara. Maliban sa mahal eh, talagang may sentimental value ito sa akin. Galing kasi ito sa lolo ko, ang relong ito. Tsaka, ang binigyan ko nitong relo noon ay importante na rin sa akin. Agad na kinuha ni Lyndon ang relo at tinignan nito ng maigi. Nakita niyang wala namang ibang pangmarka at kinumpirma niyang sa kanya nga ito. He sorted out the feature of the watch para talagang makasiguro sa kanya nga ang relong ito. Oo, ito nga ang relo ko. Maraming salamat. Ito nga talaga yung relo ko na pinamana sa akin ng lolo ko. Habang iniisip ni Lyndon ng tuwa, dahil nahanap ang kanyang relo, biglang pumasok sa kanyang isipan ang nakaraan. Ang babaeng nasa harap niya ay tila ibang tao pero dahil hawak-hawak niyang relo ay marahil siyang ang babaeng nakasama niya 6 years ago. May pinag-aalangan siya, ngunit nagpa siyang tanungin si Tamara dahil iniisip niya na nag-iba ng features ng babae dahil matagal-tagal na rin ang mga taong lumipas. Tamara, paano mo nakuha ang relong ito? Mukhang matagal-tagal na yata ito sa iyo. Tanong ni Lyndon. Sir, hindi mo yata naaalala, pero ikaw mismong nagbigay sa akin ng relo nito 6 years ago. Nakalimot na ata kayo sa mga nangyari sa atin nung araw na yon. Pagpapanggap ni Tamara. Kaya nga medyo matagal ko na talagang hinanap tong relong ito eh. Medyo matagal na rin kasi yung nangyari kaya siguro medyo nakalimutan ko na yung mukha mo. Sorry Nagdududang wika ni Lyndon. Okay lang po yun. Hindi rin naman kasi tayo gaano nag-usap nun, kaya hindi na rin natin nakilala ang isa't isa. Pagsisinungaling pa ni Tamara. Kaya nga siguro. Wika ni Lyndon ngunit, nagdududa pa rin sa kwento ni Tamara. Medyo nagugulan si Lyndon pero pinaniwalaan niyang sinabi ni Tamara. Ang mukha ni Tamara ay parang iba, ngunit hindi siya masyadong nagduda. Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Nagbalik tanaw sa mga lumipas na taon. Oo nga pala, ang tagal na ng panahon na iyon. Kamusta ka na ngayon? Muling tanong ni Lyndon. Ayos naman, nagpatuloy lang ang buhay. Madalas ako noon nag-iisip kung paano nangyaring mga bagay-bagay sa ating dalawa. Medyo lasing din kasi tayo noon kaya parang ang bilis lang ng pangyayari sa ating dalawa. Nakangiting wika ni Tamara na feeling niya ay nakumbinsi niya na si Lyndon sa kanyang pagsisinungaling. Lasing ba ako noon? Parang hindi naman kasi ako nakipag-inuman. Wika pa ni Lyndon. Matagal-tagal na rin yung nangyari sa atin. Baka kaya nakalimutan mo na dahil na rin sa tagal na. Pilit kinukumbinsi ni Tamara si Lyndon nang sa ganun ay magawa niya ang kanyang masamang balak. Biglang pumasok sa coffee shop ang anak ni Tamara na si Mark. Si Lyndon ay nagulat nang makita ang bata. Agad na naisip ni Lyndon na maaring anak niya si Mark dahil firm naman ang pagkakasabi ni Tamara sa mga kwento niya. May anak ka na pala? Ilang taon na siya? Gulat na tanong ni Lyndon. Oo, ito si Mark. Siya ay 6 na taon na. Nung binigay mo sa akin ang relo, nagkaroon tayo ng isang espesyal na sandali at natuloy na ngang lahat. At si Mark ang bunga ng nangyari sa atin. Nakangiting wika ni Tamara. Medyo nag-aalinlangan si Lyndon habang iniisip ang sinasabi ni Tamara. Subalit, iniisip niyang baka ito ang katotohanan. Binigyang pansin niya ang bata, ngunit ang pakiramdam ay nagbabalik ang alaala ng babae noong nakaraan. Parang iba talagang mukha ni Tamara compared sa mga alaalang meron si Lyndon. But even so, mukhang convincing naman ang mga kwento ni Tamara, kaya hindi pinansin ni Lyndon ang maduda na bumabalik-balik sa kanyang utak. Pero paano ito nangyari? Sa tingin ko, parang hindi yata yun nangyari. Nag-aalangang wika ni Lyndon. Alam mo, kahit na hindi mo na maalala,
Ang mga alaala minsan ay nagiging malabo na sa paglipas ng panahon. Pero si Mark, siyang naging resulta ng araw na iyon. Pwede mo naman kaming i-deny eh. Wala naman problema yan sa akin. Hindi ko na rin i-insist pang nangyari sa atin. Basta ako. Tanggapin mo man kami o hindi, ang importante ay nasa akin ang anak ko. Okay lang naman kami kahit hindi mo na kami tanggap. Nakangiting wika ni Tamara. Bagaman may pag-aalinlangan, nagpa siya si Lyndon na paniwalaan ng kwento ni Tamara. Bigla ring naalala ni Lyndon sa welfare nilang dalawa ng kanyang anak. Kaya kahit medyo alanganin talaga siya ay hinayaan niya na lamang ang kanyang mga duda tungkol sa babaeng ito. Tila naalala pa rin niyang aroma ng babaeng nakasama niya noon. Ngunit iniisip niyang maaring nagbago na siya sa paglipas ng panahon. Maaring nag-iba na rin ang mukha ng babae dahil na rin sa maring pagbuntis nito at sa hirap na rin ng kanyang dinanas nang dinadala niyang baby sa kanyang sinapupunan. Pasensya ka na, Tamara, ha? Mas magiging mabuti siguro kung doon na kayo tumira sa amin. Nang sa ganun ay makabawi naman ako sa kakulangan ko sa inyo ng anak mo, si Mark. Wika pa ni Lyndon. Habang patuloy sa pag-uusap, naisipan ni Lyndon ang posibilidad na tulungan si Tamara at ang anak nito. Nagpasya siyang magsalita tungkol sa kanyang suhesyon. Tamara, kung gusto mo, pwede kayong tumira sa mansyon ko. Mas madali kang makakatulong sa anak mo at sa iyo kung makakasama kayo sa bahay. Nang sa ganun ay kahit papaano ay makabawi naman ako sa maling nagawa ko noon. Suhesyon pa ni Lyndon. Gusto mo ba talagang tumira kami doon? Gulat na tanong ni Tamara. Kunyaring ayaw niyang offer ni Lyndon, pero ang totoo ay unti-unti niya nang naisasagawa ang kanyang masamang plano. Oo, gusto kong alagaan ang pamilya ko at makabawi sa inyong dalawa ni Mark. Naniniwala akong makakabuti ito sa atin lahat. Hindi ko na rin kayang iwan ka na lang. Determinadong wika ni Lyndon. Si Tamara ay nag-isip saglit bago tumango. Tinanggap ang alok ni Lyndon. Pareho silang may bagong pag-asa sa pagbuo ng kanilang pamilya at muling pagtutuwid ng kanilang mga buhay. Salamat, Lyndon. Ang alok mo ay malaking tulong sa amin. Sana'y magtagumpay tayo sa bagong simula na ito. Sino ba naman ang may ayaw sa isang kumpletong pamilya, hindi ba? Nakangiting wika ni Tamara. Si Lyndon ay ngumiti rin. Tila nasisiyan sa kanyang desisyon. Ang pag-uusap nila ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang relasyon at sa hinaharap ng kanilang pamilya. Kahit patuloy pa rin ang duda sa kanyang isipan, ay hindi na lamang nito pinansin pa ni Lyndon ang ginagawa niya at ang pag-imbita sa kanilang mag-ina na tumira sa kanyang mansyon ay magsisilbing pag-cope niya sa guilt na kanyang nararamdaman. Sa pagtira ni Tamara at Mark sa kanyang mansyon ay siguradong magbubukas ito ng katotohanan dahil for sure sa araw-araw na pagsasama nila sa isang bubong ay for sure mas magliliwanag ang lahat at mas lalabas ang katotohanan sakaling magkasama sila sa loob ng isang bubong. Huwag kang mag-alala, Tamara. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang lahat. Nakangiting wika ni Lyndon. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap, puno ng pag-asa at pagkakaisa sa bagong yugto ng kanilang buhay. Naging excited na rin si Tamara sa bagong yugto ng kanyang buhay. Dahil sino nga ba naman ang ayaw sa isang kumpletong pamilya, hindi ba? Pangarap ng isang ina na makumpleto ang kanyang pamilya. Kaya kahit alam ni Tamara na nagsisinungaling siya ay hindi niya na iniindap ang katotohanan dahil para sa kanya mas importante ang makaahon siya sa kahirapan. Maagang dumating si Lady sa kanilang apartment dahil maaga ring natapos ang trabaho niya sa mansyon na kanyang pinagtatrabahuan. Ang kwarto ni Lady ay maayos, ngunit may ilang mga gamit na nakakalat sa ibabaw ng mesa. Makikita ang isang maliit na kahon sa sulok ng lamesa. Pagbukas ng pinto, pumasok si Lady. Mukhang pagod na pagod. Hihiga na sana siya para makapagpahinga, ngunit hindi niya nagawa ito dahil napansin niya ang jewelry box na nakakalat sa lamesa ng kanyang kwarto. Nakakainit, nakakapagod. Teka, mukhang kailangan kong ayusin ito. Bakit kaya nakakalat itong mga gamit ko dito? Parang hindi ko naman ito inilabas .
Baka napaglaruan ito ni Emerson. Hay nako, itong bata pa naman ito, medyo makalat nga talaga. Wika pa ni Lady sa kanyang sarili. Inayos ni Lady ang box dahil baka ikinalat nga ni Emerson yung box dahil minsan nga sa kakulitan ng bata nakakalimutan niyang ibalik ang mga bagay-bagay sa tamang lugar. To Lady's surprise nakita ni Lady ang kahon na bukas at wala ang relo sa loob. Ano? Nasaan ang relo ko? Naku, Emerson? Anak? Gulat na wika ni Lady. Nagpanik si Lady at agad na binuksan ng iba pang drawer at bahagi ng kwarto para hanapin ang relo. Ang kanyang mukhay puno ng pagkabahala. Sa wakas, napagpasya niyang tawagin si Emerson, ang kanyang anak na medyo makulit rin at makalat pa minsan. Agad naman siyang nilapitan ni Emerson. Nanay, bakit po? Takang tanong ni Emerson. Anak, nakita mo ba yung watch dito sa box? Tanong ni Lady sa anak. Wala po, Nay. Hindi ko naman pinaglalaroan yan, Nay, kasi di ba sabi mo po, hindi ko pwede galawin yan? Seryosong wika ni Emerson. Oo nga pero kasi nawawala yung relo natin. Hindi mapakaling wika ni Lady. Nay, hindi ko pa nawakan yung relo po. Hindi ko po yung ginagalaw, Nay. Pagpapaliwanag pa ng bata. Sige, tulungan mo na lang ako, anak, na hanapin natin yung relo. Wika pa ni Lady sa anak. Sige po, Nay. Sang-ayon naman ni Emerson. Agad na tumulong si Emerson sa kanyang nanay para hanapin ang relo. Pero hindi din talaga nila nahanap ang relo. Kaya minabuti na rin ni Lady na tawagin si Marian at tumulong rin sa paghanap ng relo. Marian? Marian? Pagtawag ni Lady kay Marian. Si Marian ay nagtatrabaho sa kanyang mesa. Narinig ang tawag ni Lady at agad siyang lumabas ng kanyang kwarto at tinungo ang kwarto ni na Lady at Emerson. Anong nangyari, Lady? Bakit ka sumisigaw? Nag-aalalang tanong ni Marian. Marian, ang relo ko. Nawawala ang relo ko. Hindi ko na ito makita kahit saan. Nagugula na wika ni Lady. Talaga? Anong itsura ng relo mo? Bakit nawawala? Nag-aalala pa ring tanong ni Marian. Ganitong itsura niya. Alam mo ba na yun ang relo na galing sa tati ni Emerson? Wika ni Lady na nagpapakita ng larawan ng relo sa cellphone. Wow! Binigyan ka niya ng relo noon? Sige, tulungan kita hanapin. Saan lugar mo siya huling nakita? Tanong pa ni Marian. Wala naman akong ibang nilalagyan Nasa box lang talaga yun. Sagot pa ni Lady. Nako, ganun ba? Hindi naman napaglaruan ni Emerson. Tanong muli ni Marian. Wala Tsaka alam mo naman yung si Emerson. Pag sinabihan ko siyang hindi pwedeng laruan. Yung mga bagay na ganun hindi naman talaga niya pinaglalaruan. Kaya talagang nag-worry ako kasi baka nawala na yon. Malungkot na wika ni Lady. Nagsimula silang maghanap sa lahat ng sulok ng kwarto ni Lady. Binubuksan ang mga drawer, inaalog ang mga unan, at tinutulungan ang isa't isa sa paghahanap. Marian, na-check na natin lahat o lahat talaga. Malungkot na wika ni Lady. Oo nga, pasensya na. Hindi ko talaga alam kung nasaan. Tsaka alam mo naman na hindi talaga ako pumapasok dito sa kwarto mo, di ba? Pagod na wika ni Marian. Kaya nga tsaka sobrang tagal natin dito wala namang nawawala, di ba? Sagot pa ni Lady. Pumayag si Lady na magpahinga. Naupo silang dalawa sa gilid ng kama. Ano kayang nangyari sa relo ko? Baka naman may iba pang pumasok sa kwarto natin na hindi natin alam. Nag-iisip na wika ni Lady. Pero ang alam ko, tayo lang ang mga nakatira dito. Ang tanging pumasok na ibang tao ay si Tamara. Kasi 'di ba? Pag napunta yun dito sa apartment dumidiretso din siya sa kwarto mo, hindi ba? Wika pa ni Marian. Oo nga, si Tamara nga. Lagi siyang nangungutang sa akin at may mga time na nag-aaway na kami dahil sa mga utang niya.
Sagot ni Lady sa kanyang kaibigan. Ang totoo, medyo gipit nga siya sa pera ngayon. Baka nga siyang kumuha ng relo. Hay nako, sabi ko na nga ba iba talagang kutob ko sa babaeng yon. Nako, ewan ko na lang sa taong yan. Galit na wika ni Marian. Pero paano natin mapapatunayan na siya ang kumuha? Hindi naman natin maalis ang posibilidad na baka nawala lang talaga ito. Nagtataka na wika ni Lady. Tama ka, pero kung gusto mo, pwede tayo makipag-usap kay Tamara at itanong sa kanya kung may alam siya tungkol dito. Suwesyon pa ni Marian. Siguro nga, mabuti nang magtanong. Mahirap na kung talagang si Tamara ang kumuha. Pero alam mo, hindi ko alam kung paano siya kakausapin kasi nung last time siyang nangutang sa akin Wala na siyang communication sa akin. Saka medyo nagtatampuhan din kami dahil hindi ko nga siya pinautang pa. Wika naman ni Lady. Naghanap ng paraan si Marian na maimbitahan muli si Tamara sa kanilang apartment. Naupo si Lady at Marian sa sala. Magkasama si Tamara na nagmumukhang pagod at abala sa pag-aayos ng kanyang gamit. Tamara, pwede ba kitang makausap saglit? Tanong ni Lady na may pagdududa sa kanyang tono. Oo, ano ba kasi yun? Nagugulan na wika ni Tamara. May gusto lang sana kami itanong sa'yo. Nawala kasi itong relo ni Lady. Sa tingin namin, baka ikaw may alam kung nasan ito. Baka kasi nakita mo lang kung saan yung relo? Tanong ni Marian kay Tamara. Ha? Relo? Hindi ko alam kung anong sinasabi ninyo. Wala akong pakialam sa relo ninyo. Kayo lang naman magkasama dito sa apartment nyo Bakit sa akin nyo hanapin? Nagugulo na at nagtatago ng pagkakabahala na wika ni Tamara. Tamara, hindi kami nagbibintang. Pero sa mga pagkakataon na ikaw ay nangungutang sa akin at may mga pagkakataong nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, nag-aalala kami. Nag-aalala na wika ni Lady. Huwag niyo akong i-accuse ng ganito. Baka naman yung ibang dahilan kung bakit nawalang relo mo. Paliwanag pa ni Tamara. Pasensya na kung ganitong dating sa iyo, pero kailangan lang naming malaman ng totoo. Kung wala kang kinalaman, sabihin mo lang. May pagdududang wika ni Marian. Okay. Pero wala akong alam. Hindi ko alam kung nasan ang relo nyo. Tapos na ba kayo? Uwi na ako kung wala na kayong sasabihing maganda. Tila kinakabang wika ni Tamara. Nagpasya silang maghiwalay at mag-isip-isip. Naiwan si Lady na nag-iisip habang si Marian ay nagmamasid sa kanya. Sige Marian, kailangan na nating magdesisyon kung anong susunod na hakbang. Nag-aalalang wika ni Lady. Oo, hindi natin pwedeng basta nalang iwan ang issue na ito. Kailangan natin tingnan ang lahat ng posibilidad. Pero alam mo ba, kakambal na rin talaga ng sinungaling ang pagiging magnanakaw, di ba? Alam mo, naiinis ako kasi ramdam ko na talagang nagsisinungaling siya. Tsaka bakit magmamadali siyang umalis, di ba? Sagot ni Marian sa kanyang kaibigan. Hay, hindi ko alam Marian. Pero ramdam ko talaga na siyang kumuha ng relo ko. Wala namang ibang pumapasok dito sa kwarto ko, di ba? Wika pa ni Lady. Kaya nga, hay nako. Pero hindi mo ba alam kung sino may-ari ng relo? Wala akong ideya Hindi ko kasi talaga nakuha ang pangalan nun Marian. Kasi lasing ako nung sinave niya ako Basta ganun. Pero as in, wala akong alam kung sino man siya. Wala talaga akong kahit na anong ideya kung sino siya. Paliwanag pa ni Lady. Alam mo, Bes, parang mas gusto kong hanapin kung sinong may-ari ng relo kesa kung kinuha ba talaga yun ni Tamara. Wika pa ni Marian. Hindi na siguro, Bes. Kasi parang sobrang tagal na rin ang lumipas na panahon. Mukhang wala na akong pag-asa na magkita pa kami. Tsaka, kaya ko naman si Emerson Parang hindi na rin naman kailangan pang malaman kung sino talagang tatay niya, di ba? Paliwanag naman ni Lady. Malay mo, di ba, Bes? Hinahanap ka rin siguro niya, di ba? Sagot naman ni Marian. Naku, mahirap mag-expect, Bes. Yaan mo na yun. Yung singsing naman meron naman akong remembrance galing sa kanya. Siguro ipapasuot ko na lang yung singsing kay Emerson. Sakaling kakasya yun sa kamay ng anak ko.
Nakangiting wika ni Lady. After some time ay, pinasuot nga talaga ni Lady ang singsing kay Emerson. Pinagkasya lamang ito sa kami ni Emerson. Nagawa naman ng paraan ng isang goldsmith na mapagkasya kay Emerson ang singsing na binigay sa kanya ng kanyang tatay. Dala-dala ni Tamara at ng kanyang anak na si Mark ang kanilang mga gamit habang papasok sila sa loob ng mansyon. Naglipat na sila sa mansyon ni Lyndon Chowa dahil iyon nga ang naging pinagkasunduan nila nung sinauli ni Tamara ang relo ni Lyndon. Napakayaman at magara ng mansyon ni Lyndon. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng mayordoma sa mansyon na si Manang Chandra. Magandang pagkaka-welcome ni Manang Chandra sa kanilang dalawa. Pero taliwas sa pinapakita ni Manang Chandra ang response ni Tamara sa kanila. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Tamara at Mark. Welcome po dito sa mansyon. Ako na pong magdadala ng mga gamit ninyo, ma'am. Ihatid ko na po kayo sa guest room. Magilaw na wika ni Manang Chandra. Salamat. Pero kung maaari, mabilis lang. Marami pa kaming dala at wala kaming oras para maghintay ng matagal. Pwede bang bilisan mo rin gumalaw kasi kanina pa namin dala-dala tong mga gamit namin. Pagod na rin ako. Nakayuko at may pang-insulto na wika ni Tamara. Bilisan mo nga. Pulutin mo yung mga bagahe namin. Wika ni Mark. Sige iho, pasensya na po kayo. Unahin ko muna tong malaking bagahe ha. Babalikan ko na lang yung sayo, okay? Sagot naman ni Manang Chandra. Nako, kaya mo namang hilahin yan. Dalhin mo na rin yung sa akin. Diba utusan ka naman dito? Matapang na wika ni Mark. Oo nga, utusan ka naman dito. Sigunda naman ni Tamara. Nako, isa-isa lang po siguro, ma'am. Kasi iakyat ko pa po sa hagdan yung mga gamit ninyo. Mabilis lang naman po. Sagot ni Manang Chandra sa dalawa. Sus, saan ba kasi yung ibang makatulong dito? Galit na tanong ni Tamara. Si Manang Chandra ay patuloy nang umingiti at nagbigay galang. Kahit nasa pang-insulto ni Tamara. Wala silang kamalay-malay na puno ng CCTV ang mansyon. Lahat ng nangyayari ay naitatala. Nanonood si Lyndon Chua sa CCTV monitors. Nagalit siya sa nakikita niyang pang-alipusta ni Tamara kay Manang Chandra. Ngunit pinili niyang obserbahan muna ang kanilang ugali. Ni minsan ay hindi trinato ni Lyndon ng masama si Aling Chandra. Kaya ganun na lamang ang inis ni Lyndon. Kailangan kong mas makilalang taong ito. Wika ni Lyndon sa sarili. Nakita ni Lady si Tamara at Mark na nag-aayos sa sala. Ang ekspresyon ni Lady ay puno ng gulat at galit. Bakit nandito si Tamara? Ang kapal ng mukha niya. Tingnan mo kung paano niya trinato si Manang Chandra. Wala talagang modong tong babaeng to. Nako, kuwang-kuwa ni Mark ugali ng nanay niya. Hay nako. Wika ni Lady na nagmamasid sa kanila. Nakita ni Lady na minsang napagsalitaan ni Tamara si Manang Chandra nang hindi maganda. Bakit ang bagal mo? Hindi ba't may ibang tao na pwedeng magtrabaho dito? Kailangan ko ng mas mabilis na serbisyo. Pasigaw na wika ni Tamara kay Manang Chandra. Pasensya na po kung mabagal kami. Susubukan naming mapabilis ang lahat. Magalang na sagot ni Manang Chandra kay Tamara. Hindi na nakatiis si Lady at lumapit kay Tamara. Tamara, baka naman pwedeng pakibago ng pakikitungo mo kay Manang Chandra. Nakakahiya ang trato mo sa kanya. Wika ni Lady na puno ng awtoridad. At ikaw, Lady, ano bang pakialam mo sa akin? Huwag mong pakialaman ang ginagawa ko. Tsaka hindi ba't katulong ka lang rin naman dito? Bakit hindi mo tulungan yung napakakupal gumalaw? Galit na wika ni Tamara. Nagkaroon ng tensyon, pati si Emerson, anak ni Lady, ay nalamanganat na pagsalitaan ng hindi maganda ni Mark. Bakit ka nakikialam? Kung gusto mo, pumunta ka sa kabilang dako. Wika ni Mark sa paminsan-minsan na pakipag-away kay Emerson. Hindi ko po sinasadya. Naiiyak na wika ni Emerson. Si Lyndon ay nag-oobserba mula sa isang tagong lugar sa kusina. Napasing niyang singsing na suot ni Emerson. Sandali,
Parang familiar ang singsing na yan. Wika ni Lyndon sa sarili. Lumapit si Lyndon kay Emerson, ang bata na may suit na singsing. Hi Emerson, saan mo nakuha ang singsing na yan? Mahinaw na tanong ni Lyndon. Bigay po ito ng nanay ko. Galing po ito sa papa ko dati, sabi ng nanay. Binigay daw ito sa kanya ng tatay ko. Kaso hindi ko na alam kung saan ang tatay ko eh. Hindi na rin kasi namin hinanap ni nanay. Paliwanag pa ni Emerson. Talaga? Ang singsing na iyan ba ay binigay ng papa mo kay mama mo? Kailan ba birthday mo? Naguguluhan ngunit interesado na tanong ni Lyndon sa bata. Opo, sabi ni mama. Birthday ko po ay January 9 po. Sagot naman ni Emerson. So siguro nga April ka ibinuntis ng nanay mo, no? Tanong pa ni Lyndon. Opo, kasi 9 months po ako sa tummy ni mama. Wika ng bata. Aba, ang galing ah. Ang talino mo naman. Sagot ulit ni Lyndon. Dito na nagbukas ang isipan ni Lyndon. Nais siyang malaman ang higit patungkol kay Lady. Kung ganun, maaaring si Lady ang babaeng nakilala ko noon. Wika ni Lyndon sa sarili. Napagtanto ni Lyndon ang buong katotohanan, ngunit hindi niya agad kinumpronta si Tamara. Nakatuon siya sa pagtuklas sa totoong pagkatao ni Lady. Habang lumilipas ang panahon, tumataas ang interes ni Lyndon kay Lady. Hindi ko malis ang pakiramdam na may connection kami. Ang ugali at kabutihan ni Lady ay tila tumutukoy sa nakaraan. Wika ni Lyndon sa sarili habang nagmamasid kay Lady. Nalaman ni Lyndon na nasangkot si Lady sa isang aksidente at nawala ng alaala ng manangyari sa kanya at sa lalaking iyon. Ngunit si Lyndon ay tiyak na si Lady ang babaeng kasama niya noon. Bumalik sa kanyang alaala ang amoyat, ang vivid na mukha ng babaeng sumungkit sa kanyang puso 6 years ago. It was early of April nang may mangyari sa kanila ng babaeng iyon. At saktong-sakto yun sa araw ng kapanganakan ni Emerson. Si Mark naman, na anak ni Tamara, ay pinanganak noong March. Kaya napaka-imposible din talaga na anak niya nga si Mark. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko na si Lady ang babaeng iyon. Ang kabutihan niya ay hindi may ikakailap. Kailangan kong malaman ang lahat ng detalye upang maipaliwanag ko ang lahat. Wika ni Lyndon sa sarili. Si Lady, na hindi na maalala ang mga nangyari sa kanya, ay patuloy na ipinapakita ang kabutihan niya kay Lyndon na nagiging dahilan ng pag-ibig ni Lyndon sa kanya. Mahal ko si Lady. Nahanap ko ng tao na tunay na nagbigay sa akin ng saya at pagmamahal. Wika ni Lyndon sa sarili. Over time ay mas nakilala ni Lyndon si Lady at unti-unti ring nagpaimbestiga si Lyndon kung sino nga talaga si Lady. Hanggang sa nalaman niya nga na si Lady nga ay yung ipinagtanggol niya sa malalaking nakatambay sa kanto noon. Minsan dinala ni Lyndon sa isang pribadong resort. Akala ni Lady ay kasama niya rin ang ibang kasama niya sa mansyon. But to her surprise, ay sila lang talaga ni Lyndon ang nandoon. Sir, tayo lang bang nandito? Takang tanong ni Lady kay Lyndon. Lady, alam ko na ikaw ang kasama ko noon. Ikaw yung pinagtanggol ko sa malasinggero sa kanto. Nakalimutan mo na siguro pero ako, hindi kita makalimutan, Lady. Alam kong ikaw yon. Naalala ko pa ang bawat halik na ginawa natin noon. Ipapaalala ko sa iyo lahat, Lady. Ikaw ang tanging babae na nahalikan ko. At nung araw din na yun ay talagang nahulog na ako sa iyo. Isinuot ko sa daliri mong singsing na itim dahil ayaw na kitang pakawalan noon. Kaso kahit anong hanap ko sa iyo hindi talaga kita nakita. Patagal kitang hinanap, Lady. Pero sobrang tagal. Pero kahit gaano pa katagal ang hinintay ko, ito ka na ngayon sa tabi ko. Hindi na kita pakakawalan, Lady. Madamdaming wika ni Lyndon. Sir, paano si Tamara? Nagugulo ang tanong ni Lady. Alam kong niloko niya lang ako, Lady. Alam kong pera lang ang habol niya sa akin. Pero wag kang mag-alala, Lady. Ako nang bahala sa kanya. Lady,
Pakasalan mo na ako. Tanong ni Lyndon sa babaeng mahal. Sir, ang bilis naman ho. Wika pa ni Lady. Ayoko nang masayang ang oras, Lady. Ayoko nang mawala ka pa sa akin. Please. Nagmamakaawang wika ni Lyndon. Totoo po ba itong sinasabi mo, sir? Hindi makapaniwalang tanong ni Lady. Oo naman. May kilala akong judge dito sa Batangas. Sige na. Please, Lady. Pakasalan mo na ako. Madamdaming wika ni Lyndon. Sige po, sir. Wika naman ni Lady. Sir pa rin ba kahit na magpapakasal na tayo? Hindi ba pwedeng honey na lang? Nakangiting wika ni Lyndon. Tuwang-tuwa ang puso ni Lady sa sinabi ni Lyndon. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lady at pumayag na agad itong magpakasal kay Lyndon. Agad na pumunta si Lyndon at Lady sa judge para maisagawa ng kanilang pag-iisang dibdib. And right then and there ay nagpakasal na silang dalawa. After the wedding ay pumunta silang dalawa ni Lady sa hotel kung saan nagpa-reserve si Lyndon at pinuno nila ang gabing iyon ng pagmamahalan. After a week after ng kanilang kasalay, nag-organize ng gathering si Lyndon para ipakilala ang kanyang pinakamamahal sa buong pamilya ni Lyndon at sa lahat ng imbitado niya sa gathering na iyon. Hindi pa rin sinabi ni Lyndon ang katotohanan kay Tamara. Plinano na ni Lyndon na mapapaiya si Tamara sa kanyang panloloko. Hindi niya deserve na malinis paglabas ng mansyon. Nakatakdang mapahiya si Tamara hindi lamang dahil sa panloloko niya kay Lyndon, but ganti na rin iyon sa pagmamaltrato niya kay Manang Chandra at kay Lady. Day of gathering. Lyndon seated everyone and was ready to introduce to everyone his very family. Good evening, everyone. I'd like to welcome everyone, and I'm very proud to introduce the very person whom I loved since the day I met her. May I call my wife, Lady Lynn Miranda Chua. Halos maglumpasay si Tamara nang tinawag ni Lyndon si Lady sa stage. Nang makaakyat si Lady sa stage ay ipinakita pa ni Lyndon sa lahat ang pagbibigay niya ng vow sa kanyang asawa. Lady, I will love you for the rest of our lives, and I will never let anyone treat you bad dahil hindi mo deserve ang pagmamaltrato ng kahit na sino. Asahan mong wala nang muling magmamaltrato sa iyo. I love you so much, my honey. Lyndon sealed his promise with a sweet kiss sa lips ni Lady. At gano'n na lamang ang galit ni Tamara dahil hindi pa rin nagwagi ang kanyang masamang plano. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.